objective ko kasi is to choose one, psychosocial and biological theory. So for psychosocial, we chose activity theory, and for biological, we chose neuroendocrine. So neuroendocrine focuses more on the decline of or yung mga glands na nagsisecrete ng hormones like the hypothalamus, pituitary, and adrenal glands. So this decline po, it affects the patients or the elderly's emotions, yung cognitive functions nila, and it may also be the causes of depression, anxiety, and other mental health problems sa elderly. So sa ano naman po sa activity is, yung activity ko kasi is yung kapag active ka all throughout, pagtanda mo is active pa rin or medyo malakas pa rin yung katawan mo since you've been active all your life. So, ang activity po namin is mag-role play po. We are in a home care setting, and yung patients po are, of course, elderly, 60s and above. And may tatlong nurses, and dito po is, ipapakita lang namin yung iba't ibang epekto sa moods and feelings and everything na nung theories na yon sa mga pasyente. So, may positive and negative. So, ito po yung mga group mates ko. So, ang ano po lang, activity po is magpapazumba yung nurses sa mga pasyente. So, hello again, residents. Ngayon po ay mag-zumba ulit tayo. You know, like the usual tuwing umaga. So, ready na ba kayo? Ano kulang kayo? Asan si, kayo na lang pagpapamahal. Ay, maganda to sa katawan ka na. Ayun ko, kayo na lang. Ito na, masaya kayo mag-zoom. Ano ako, bata? Hindi naman siya para lang sa bata. Alam mo, maganda yung Zumba para tuloy-tuloy yung paggalaw ng katawan natin. Exercise tuloy umaga para magpawisan. Para mas gumana yung meron buong tayo araw. ng energy. Sige na nga, ulit niyo eh. So, alam niyo ba itong kantang to? Energy! So, kamusta naman, ma'am? Anong feeling mo? Nag-improve ba yung ano? Masaya pa lang kapag marami ka. Sige, sali na ako sa susunod. For this So, for the psychosocial theory po, specifically yung activity theory, so hina-highlight lang po dito, so yung how meaningful yung interaction, movement, and routine to help the elderlies in a healthier and more fulfilling way. So yung Zumba po na ginawa kanina for the elderlies, na-maintain po yung physical activity and nakapag-interact na sila with the peers, which is yung mga nila. And naka-help din po yun para ma-feel nila yung
sense of purpose nila to reduce yung isolation and depression na pwedeng ma-feel ng mga elderly patients. So, next yung neuroendocrine theory. So sa neuroendocrine po, parang mas i-engage lang po nila yung nagiging changes sa katawan nila na tulad po na pwede namang mga gawa ng interventions, kasi sa home care settings na po kami, pwede namang gawa ng interventions na to improve yung communication and yung pag-interact na kasama nila. Yung kung paano lang po siya i-engage yung mga changes na pagpakawisan sa kasi kailangan din naman gago ng katawan. So ayun lang po yung kailangan i-educate yung mga patient, especially the elderly.